Ang dating pangulo may sinasabi ho, may hirit ho. Saan ba 'yun? Eto, may hirit ang dating pangulo. Oh, tatahimik muna ako, ha. Babasahin ko yung mga komento ninyo patungkol ho dito. Ano ho masasabi niyo diyan, mga kababayan, sa sinabi ng dating pangulo na tinawag ni Roque na dugong? Tinawag ni Roque dugong. Freedom of expression, freedom of the press, oh, does not exist today kasi kontrolado. Parang wala namang nagrereklamo na mga press. Parang iisa lang yung kilala kong nagrereklamo ng mga press, mga kababayan. Kayo nga i-type niyo ho diyan kung anong ano 'yun, kung anong network 'yun, kung anong yung mga ano nila, mga vloggers. Oo. GMA wala naman akong naririnig na reklamo. ABS-CBN, Net25, ano ba yung News 5, wala. 'Di ba? Ang alam ko, parang may nakita ako dati na ilang mga journalist, kung di ako nagkakamali mga mangilan 60 yata. Pero hindi ako sure dun sa numero. Peggy, nung panahon nila. Tama ba? 60 o single digit, 6, gano'n? ABS-CBN, sarado. Oh, sabi ni Nam23 and ABS-CBN, sarado. Oh. Yung mga journalist, Peggy. Ngayon, isa-isahin natin. Net25, wala. Tuloy-tuloy lang ho sa pagbabalita. News 5, oh. UNTV, PTV4, ABS-CBN, GMA, magdagdag pa ho kayo dyan, mga kababayan. Isa lang naman ang mareklamo, yung SMNI. At ako po, masasabi ko, karamihan po ng mga ibinabalita, hindi totoo. Oh. Karamihan ho ng mga binabalita, wala, palso. Parang nagkukwentuhan na nga lang ho sila dun eh. Di ho ba? Oh. Paano yung sinasabi ng dating Pangulo, freedom of the press does not exist today kasi kontrolado. Parang mas kontrolado yung doon nung panahon na sila ay nanunungkulan. At isa pa ho, ang pinakawalang karapatan, mga kababayan, na magsalita ng mga ganito, ang dating Pangulo. O ayan, sabi ni Tay Tigas, Kaper si Lapid, Peggy. Tapos makikita mo, ano, dating Pangulong Duterte pa nagsabi niyan. Si Maharlika ang madalas magsabi niyan na walang laya sa pamamahayag. Pero kapag ka sila nagsalita ho, mga kababayan, grabe po. Hindi mo kayang lunukin yung mga sinasabi ho nila eh. Hanapan mo ng ebidensya, Laos, okay na to. DDS naman ang kausap natin eh. Okay na kapag ka DDS kausap natin, pwedeng laway-laway na lang dyan sa mga yan. Maniniwala agad dyan. Mga gullible. Di ba mga DDS, nandiyan kayo. Alam ko nandiyan kayo. Tahimik lang kayo. Ayaw nyo lang magsalita. Magkomento nga kayo dyan. Porket nagsasawa na kami doon sa paulit-ulit yung kinokomento na bayaran ka. Ayaw nyo nang... Inuutosan ko kayo, magkomento kayo dyan, mga DDS. Di ba uto-uto kayo? Magkomento kayo dyan. Sabi ni Sir Paeng Chu, nung panahon niya, pag binatikos siya, tegi agad ang bumatikos. Ngayon, wala namang ganyan. Correct. Tapos ang ibabalita ng mga yun, nung namamalengke ako nung isang araw, merong gumagamit daw ho ng bato habang namamalengke. Tirik na tirik ang araw. Sabi ko, sinong maniniwalang tulongges na ganyang kwento? Sa loob ng palengke, napakadaming tao doon.
Tapos yung tindera daw ho, nagbabato. Oh, nagkalat na daw ho ang mga adik ngayon, sabi mga kababayan. Mga tahi-tahing mga istorya nila. Kala nyo, si Bantag nagpategi kay Percy Lapid? Si Digong, hindi ba suspect yan? Sabi ni Sir Muhammad Iqbal. Ayan, ang mga katanungan ho ngayon, mga bossing. Sabi ni John Miel, Nelmida, Tablang, 129 marks. Shout out sa inyo, sir. Salamat po sa inyong panonood dito sa ating channel. Ako ho talaga, yung talagang galing ho sa puso ko, si dating Pangulong Duterte ang pinaka walang karapatan na magsabi nung ganitong freedom of expression does not exist na. Kasi kontrolado na. Kasi yun ho ang nakita at naramdaman natin nung panahon niya, mga kababayan. Tapos ngayon, ibinabato dito ka sa ating presidente, mga bossing. Samantalang lahat sila, kung saan-saan sila magtayo ng entablado ng maisog nila. Wala na nga lang pumupunta. Wala nang pumupunta ho. O, di ba? Wala nang pumupunta. Ewan ko nga kung ang ginagawa nila doon, sinasadya na lang ho nila doon sa may mga talagang mga lugar na may mga event nung araw na hihilingin nila para sabihin, ay wala, tignan mo, ayaw kaming papuntahin doon. Yung mga drama na lang ho nila, mga kababayan, para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Yung tipo bang eto, ano na to yung mga ganito, pa-victim card na lang ho ito, mga bossing. Siguro, hindi natin makuha sa Santong Paspasan yung upuan ni Bongbong Marcos diyan sa Malacanang. Magpaawa tayo sa taong bayan. 'Di ba? Baka sakali na maawa sa atin at iboto tayo sa susunod. Yung mga pa-Duterte, yung 3 Duterte nila sa Senado. Diyos ko, Lord. Alam ng taong bayan, testing the water. O, testingin na natin kung ano masasabi ng taong bayan kapag 3 tayong mag-aama na tumakbo dyan. Hindi ho kinagat ng taong bayan. Kaya binawi ni Digong. Sabi, ay, maniwala ka doon kay Sara Duterte. Pag naniwala ka doon, jamming ka niyan. Ganun lang ho sa kanila bumawi. Ramdam na nila sa umpisa pa lang, sabi pa lang ng ating Vice Presidente, yung taong bayan nagsi-back outan na Yung taong bayan, ano gagawin nyo dyan, 3 kayo? Tapos yung 2 pa, nakita mo, yung magkapatid, hindi man lang naka-top 12 o hindi man lang pumasok sa number 11 at 12. Sino pa magtutuloy nun, mga bossing? Sabi ni El Pilipinas, ay mga kababayan, ayan pong El Pilipinas channel. Diyan po tayo nanonood ng mga live stream, yung mga Senate hearing, Congress hearing, etc. etc. Kaya ayan, paki-follow nyo lang po yung El Pilipinas, yung nasa ilalim, El Pilipinas. Paki-follow nyo lang po dyan. Talagang updated po yan doon sa mga chismis happenings sa politika. Ano sabi niya dito? Aminin nyo, masyado nila underestimate ang mga Marcoses. Di nila alam, matagal na yan, nasa politika. Wala pang Duterte established na ang mga Marcos. Correct. Kaya wala nang wala na silang mauutuho, kundi yung mga DDS na lang na sarado yung tenga, sarado yung mata, na sila na lang ho ang nag-uutuan, mga kababayan. Ayan, 5 topic din ho yan, mga Boss Chief Amo, sir. At medyo inaantok ako, kulang ako sa tulog. Ako'y magpapaalam muna. 438 viewers. Huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung like button dyan, mga kababayan, para mas spread po ni YouTube yung mga live stream natin. Dun sa mga bagong pasok naman po, mga bossing, nandyan po yung subscribe button. Pindutin nyo lang po yan para lagi po kayong padalhan, no?
ni YouTube ng mga notification 'pag naka-live na po tayo at 'pag may mga bago po tayong upload, mga kababayan. And tulungan niyo na din po kami mag-share nung mga video na aming mga ginagawa. Do'n naman po sa mga hindi na umabot dahil late tayong nakapag-live, puwede naman po bukas, ayan, 'di ba? Yung iba kasi talagang sa replay na lang nanonood, eh. Muli po mga kababayan, ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat and God bless po.